Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Paano palakasin ang iyong mga binti at panatilihin ang iyong kalayaan? Habang tumatanda, gamit ang apat na simpleng pagkain. Noong tayo ay bata pa, walang sino man ang tunay na nagsasabi sa atin ng katotohanan ito. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagiging imposible itong balewalain. Ang ating kalayaan ay banayad na hinuhubog ng lakas ng ating mga binti. Maging ang mga tila madaling gawain tulad ng pagtayo, paglalakad, at pag-akyat sa hagdanan ay maaaring maging mahirap kung minsan. Isipin mo ang iyong sarili na naghahanda para umalis ng bahay sa isang karaniwang umaga. Gayunpaman, ang iyong mga binti ay tila napakabigat ngayon, na parang hinihila ka pababa. Nanginginig sila ng bahagya habang bumababa ka sa hagdanan. Pagod na pagod ka na sa kalahati pa lang. Huminto ka at kumapit sa handrail. Hindi ka isang taong tamad. Ito ay dahil unti-unti at banayad na humina ang iyong mga binti. Dapat mong bigyang pansin ang mga sumusunod bawat idin ng segundo. Isang matanda ang isinusugod sa ospital dahil sa pagkakadapa na dulot ng mahinang mga binti. Bagamat ito ay tila isang estadistika lamang, bawat pagkakadapa ay may kaakibat na sakit, takot, at madalas, isang pagkawala ng kalayaan na mahirap ng mabawi. Masasabi ko ito sa inyo dahil ako si Dr. Miguel Santos at nakatrabaho ko na ang daan-daang individual na may edad mula 50 hanggang 90. Hindi mo kailangang tanggapin ang pagkakaroon ng mahinang mga binti. Ito ay resulta ng iyong mga pang-araw-araw na gawain o kawalan ng pagkilos. Higit pa rito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa mga paggamot o baguhin ng husto ang iyong buhay. Ang sagot ay maaaring nasa iyong kusina na. Ang iyong mga kalamnan, kasukasuan, at balanse ay maaaring lubos na masuportahan ng apat na madali at abot kayang pagkain lamang. Nasaksihan ko ang mga tunay na kwento ng tagumpay, tulad ni Maria, 76, na matapos madulas sa kanyang banyo at inakalang kakailanganin niya palagi ng tungkod, ay muling nakalakad ng may kumpiyansa sa plaza matapos ang 13 buwan ng pagbabago sa dieta. Halimbawa, si Jose, 81, na dati ay nahihirapang tumayo ng hindi nanginginig, ay kaya nang umakyat ng hagdanan ng madali. Sasabihin ko rin sa inyo kung ano mismo ang ginawa nila. Nagsisimula ang lahat sa iyong dieta. Dahil ang iyong katawan ay simpleng naghihintay lamang ng tamang nutrisyon at hindi sumusuko, kaya't huwag munang umalis. Ang unang pagkain na tatalakayin ko ay makakatulong sa iyong makatulog ng mas mahimbing at maging mas masaya sa mga darating na araw, bukod pa sa pagpapalakas ng iyong mga binti. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa amin ang iyong edad at kung saan ka nanonood. Mag-iwan ng komento. Mas nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin kaysa sa iyong inaakala. Magsimula na tayo. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang unang pagkain ay ang pundasyon ng pagpapanumbalik ng lakas ng iyong mga binti simula ngayon. Pagkain numero 1, chickpeas garbanzos. Isang bagay ang malinaw mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda, ang pinakamalakas at pinakamatagalang benepisyo sa kalusugan ay minsan matatagpuan sa mga pinakasimpleng pagkain. Ang simpleng chickpea, o kilala rin bilang garbanzo beans, ay isa sa mga natatagong yaman na ito. Maraming tao ang hindi pinapansin ang maliliit at bilog na legumbre na ito habang tahimik na nakatago sa mga estante ng kusina. Ngunit mayroon silang isang sikreto, lalo na habang tayo ay tumatanda sila, ay isa sa mga pinakamahusay na likas na pagkain para sa pagpapanatili at pagbabalik ng lakas ng binti. Ang chickpeas ay mayaman sa plant-based protein na mahalaga para sa pagpapanatili ng matibay, matatag at suportadong mga kalamnan.
paglampas ng edad 50, nagsisimulang mas mabilis na mawala ng muscle mass ang iyong katawan. Ang kondisyong ito, na kilala bilang sarcopenia, ay maaring magdulot ng nabawasang balanse, mas mahinang mga binti, at mas mataas na panganib ng pagkakadapa. Sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng chickpeas sa iyong dieta, magiging mas malakas at matatag ang iyong mga binti. Pero hindi lang iyon, ang magnesium, iron at vitamina B6 na matatagpuan sa chickpeas ay mahalaga para sa mga muscle contraction, pagbabawas ng pagod, at pagtiyak na epektibong nakikipag-ugnayan ang iyong nervous system sa iyong mga kalamnan upang mapanatili ang tamang paggana nito. Ang magnesium at vitamina B6 ay magkasamang tumutulong na bawasan ang pamumulikat, paninigas, at pakiramdam ng mabibigat na binti na nararanasan ng maraming nakatatanda. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 mula sa University of Murcia, ang mga matatanda na kumain ng chickpeas 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 22% na mas kaunting pagkawala ng kalamnan kaysa sa mga hindi madalas kumain nito. Ito ay higit pa sa isang numero. Ito ay isang praktikal at makatotohanang paraan upang mapanatili ang iyong paggalaw, kalayaan, at tiwala sa sarili. Ang mga resulta ay higit pa sa teorya. Maraming tao ang aktwal na nakakaranas ng mga benepisyong ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naaalala ko si Jose, isang 74 taong gulang na residente ng Seville na isa sa aking mga pasyente. Hindi siya naghahanap ng mga painkiller matapos madulas sa hagdan. Nais niyang lumakas muli ang kanyang mga binti. Nagtulungan kami sa kanyang dieta na kinabibilangan ng pagkain ng beans 3 beses sa isang linggo. Isinama niya ang mga ito sa mga sopas, salad, at stews. Pagkatapos ng 5 linggo, wala nang panginginig sa mga binti o hirap sa pagtayo mula sa upuan si Jose at may kumpiyansa ng naglalakad sa kanilang lugar. Ang kanyang pagbabago ay nagpakita ng kapangyarihan ng kahit maliliit na pagbabago sa dieta. Iminumungkahi ko na magsimula sa halos kalahating tasa o 125 g ng lutong chickpeas bawat kain para sa karamihan ng aking mga kliyenteng nakatatanda. Ito ay maaring lubos na mapabuti ang paggalaw, antas ng enerhiya at paggana ng binti kapag ginawa ng ilang beses bawat linggo. Ang ganda sa chickpeas ay ang kanilang versatility. I-roast ang mga ito na may lemon, herbs at olive oil para sa isang Mediterranean-style na merienda. Idagdag ang mga ito sa salad na may parsley, pulang sibuyas at pipino para sa tanghalian. Pakuluan ang mga ito sa isang mainit na sopas na may celery, carrots, black pepper at turmeric kung gusto mo ng masustansya. Ang masustansyang pagkain na ito ay nagtataguyod ng sirkulasyon at nagpapababa ng pamamaga. Isang kapaki-pakinabang na payo para sa mga gumagamit ng tuyong chickpeas, ibabad sila sa magdamag na may kaunting baking soda. Nakakatulong ito na masira ang phytic acid na nagpapabuti sa iron absorption at nagpapadali sa pagtunaw ng chickpeas. Para sa mga nakatatandang maaring makaranas ng bloating, irritation sa tiyan, o pagkahilo dahil sa kakulangan sa iron o mahinang absorption. Ito ay napakahalaga. Ang maliit na hakbang na ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kung paano ginagamit ng iyong katawan ang nutrition. Ang pagdaragdag ng chickpeas sa iyong dieta ilang beses sa isang linggo ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malakas na mga binti, mas mahusay na balanse, at isang mas malusog na hinaharap. Pagkain. Numero 2, buto ng kalabasa.
Magpatuloy tayo dahil ang buto ng kalabasa ay ang pangalawang pagkain na higit pa sa pagbuo ng kalamnan. Ito ay mahalaga para sa paggamot sa mga pamumulikat sa binti tuwing gabi. Isang karaniwan ngunit madalas na binabaliwalang problema na tahimik na gumagambala sa pagtulog ng milyon-milyong nakatatanda. Kung ang chickpeas ay ang panimula para sa pagbuo ng mas malakas na kalamnan sa binti, ang mga buto ng kalabasa ay ang tiyak na kasangkapan na sumusuporta sa nervous system, na tinitiyak na ang mga kalamnan at nerbiyos ay gumagana ng magkasama ng maayos, tahimik, at may mas mahusay na kontrol sa kabila ng pagiging isang simpleng merienda. Ang maliliit at malutong na butong ito ay isang mahusay na pinagmumula ng magnesium at iba pang mineral. Ang mahalagang mineral na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng nerve function, muscle coordination, at pag-iwas sa pamumulikat sa kasamaang palad. Sa kabila ng pagkain ng balanseng dieta, maraming tao na higit sa 50 ang may mababang antas ng magnesium. Ang mga banayad ngunit nakakainis na sintomas tulad ng paninigas, pangingisay ng kalamnan, restless legs, o patuloy na pagkapagod pagkatapos ng magaan na gawain ay maaaring resulta ng kakulangang ito. Ngunit ang mga benepisyo ng buto ng kalabasa ay higit pa sa magnesium. Sila ay partikular na kapakipakinabang para sa mga may naninigas o namamaga na tuhod o para sa mga taong gumugugol ng maraming oras sa pagtayo dahil naglalaman din sila ng zinc, malusog na taba, at antioxidants, mga sustansyang nagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan at nagpapanatili ng cartilage. Ang mga buto ng kalabasa ay isang espesyal na lunas para sa iba't ibang sakit sa binti at paa na nararanasan ng mga nakatatanda dahil sa kanilang mga benepisyo para sa mga kalamnan, kasukasuan at nerbiyos. Sa isang clinical trial na isinagawa ng Complutense University of Madrid noong 2020, ang mga kalahok na may edad na higit sa 55 na kumonsumo ng 30 hanggang 40 gramo ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng mga kapansin-pansing resulta. Ang mga pamumulikat sa binti sa gabi ay naiulat na nabawasan ng 31%. Nagpakita rin sila ng malaking pag-unlad sa katatagan at balanse, na mas mahusay sa mga gawaing nangangailangan ng balanse, tulad ng pagbabalanse sa isang paa. Hindi lamang ito mga theoretical na natuklasan. Kinakatawan nila ang mga konkretong pag-unlad na nagpaparamdam sa mga tao na mas matatag, may tiwala sa sarili, at nakapahinga. Higit pa ito sa simpleng pananaliksik. Personal kong nasaksihan ang epekto nito. Si Carmen, isang 78 taong gulang na residente ng Zaragoza, ay isa sa aking mga pasyente na ilang taon nang nagdurusa sa matinding pamumulikat sa binti. Madalas siyang magising ng mga pulikat na ito bandang 3 ng umaga. At kinabukasan, masakit at pagod ang kanyang katawan. Sinubukan niya ang stretching, pagmamasahe sa binti, at warm compress, walang naging epektibo. Kaya't nagbigay ako ng isang simpleng mungkahi araw-araw. Isang dakok ng unsalted roasted pumpkin seeds bandang 4 ng hapon. Sinimulan niyang kainin ito araw-araw. Sa loob lamang ng 3 linggo, malaki ang nabawas sa kanyang pamumulikat. Pagkatapos ng 6 na linggo, halos tuluyan na itong nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumising si Carmen na may mga binti na pakiramdam ay panibago, nakarelax, at handa para sa araw. Iniulat pa niya na mas masigla siya, mas focus, at mas nasasabik sa kanyang mga regular na paglalakad dahil sa mas mahimbing niyang pagtulog.
At ang simpleng pagdaragdag ng mga buto na iyon ang simula ng lahat. Iminumungkahi ko ang 30 gian or halos 2 kutsara ng unsalted pumpkin seeds araw-araw para sa karamihan ng mga tao. Madaling isama ang mga butong ito sa iyong gawain. Ihalo ang mga ito sa mga lutong gulay. Ilagay sa salad o iwisik sa mainit na oatmeal para sa isang malutong at masustansyang dagdag. Maaari rin itong kainin ng mag-isa na bahagyang toasted para maging mainit-init at kaaya-aya. Narito ang isang tip sa timing na may malaking epekto. Sikaping kainin ang iyong mga buto ng kalabasa sa pagitan ng 3:00 p.m. at 5:00 p.m. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng ilang oras para maabsorb ang magnesium at patatagin ang iyong neurological system bago matulog. Ito ay isang maliit na pagsasaayos na nakakatulong sa iyong makatulog ng mas mahimbing at payapa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng relaxation at pagpapaginhawa sa mga naninigas na kalamnan. Minsan, ang maliliit at pangmatagalang pagsasaayos ay maaaring magresulta sa pinakamalaking benepisyo sa kalusugan. Ang pagsasama ng buto ng kalabasa sa iyong pang-araw-araw na gawain ay isa sa mga iyon para sa pagpapanumbalik ng kontrol sa kalamnan, pagbabawas ng pamumulikat, at pagpapabuti ng pangkalahatang kaginhawaan ng binti. Ang paraang ito ay simple, mura, at lubos na epektibo. Ang iyong mga binti at ang iyong pagtulog ay maaaring sa wakas ay bumuti pagkatapos kumain ng maliit na merienda na ito. Pagkain, numero 3, damong dagat seaweed. Ngayon ay papalapit na tayo sa puso ng usapan at maaaring tunay kang magulat sa susunod na pagkain na ito. Hindi ito tumutubo sa mga taniman o bukirin. Ang karagatan ang pinagmumulan nito. Madali itong hindi mapansin sa isang plato dahil ito ay delikado, magaan, at minsan ay halos kasing nipis ng papel. Gayunpaman, huwag magpalinlang sa hindi kapansin-pansing hitsura nito. Ang halamang ito, na tumutubo sa karagatan, ay may kamangha-manghang kakayahang ayusin ang mga buto at kasukasuan na maaaring unti-unting nanghina sa paglipas ng panahon. Sinasabi sa iyo ng iyong katawan na kailangang ma-hydrate, mapalusog, at maibalik ang iyong mga kasukasuan at buto kung nakaranas ka na ng tumutunog na tunog kapag tumatayo mula sa isang upuan o isang lumalangit-ngit na pakiramdam sa iyong mga tuhod habang umiikot o umaakyat sa hagdan. Sa kabutihang palad, ang kalikasan ay nagbibigay ng isang mabisang sagot, damong dagat. Ang mga uri tulad ng sea lettuce, wakame, kombu, at brown algae ay kapansin-pansin dahil sa kanilang mataas na antas ng iodine, organic calcium, at mga natatanging anti-inflammatory substance tulad ng laminarin at fucoidan. Ang mga sustansyang ito ay hindi karaniwan. Nagsisilbi sila sa maraming mahahalagang tungkulin, kabilang ang pagpapalakas ng pagbuo ng buto, pagbabawas ng paninigas o pamamaga ng mga kasukasuan, pagprotekta sa cartilage, at pagtulong sa iyong katawan na gumawa ng synovial fluid, na nagsisilbing unan sa pagitan ng mga kasukasuan upang payagan ang walang sakit at makinis na paggalaw. Isang nakakumbinsing pag-aaral na inilathala sa American Journal of Community Nutrition noong 2021 ang nagsiwalat na ang mga kababaihan na higit sa 60 na regular na kumakain ng damong dagat ay may bone density na hanggang 16% na mas mataas kaysa sa mga hindi kumakain nito. Higit pa rito, hindi lamang ito isang statistical na conclusion, ito ay lubos na mahalaga. Kahit isang maliit na pagkakadulas sa edad na ito ay maaaring magresulta sa isang malubhang bali, lalo na sa balakang, na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalayaan at kalidad ng buhay ng isang tao. Naiisip ko si Maria
isang masiglang 70 taong gulang na dating yoga instructor, bilang isa sa aking pinaka-inspirasyonal na mga halimbawa. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang huminto sa pagtuturo dahil sa isang malubhang problema sa tuhod na dulot ng arthritis. Ginamit namin ang higit pa sa gamot at ehersisyo upang tulungan siyang gumaling. Sinuri namin ng detalyado ang kanyang nutrisyon. Sa puntong iyon, idinagdag namin ang damong dagat. Nagdagdag kami ng mga bagay tulad ng malutong na seaweed salad na may magaan na suka, mga rice bowl at wrap na may maliliit na piraso ng nori, at mainit na miso soup na may wakame at tofu. Sa simula, ang pagbabago ay tila maliit, ngunit sa loob ng 2 buwan, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Nawala ang kanyang sakit, nabawasan ang pamamaga, at bumalik siya sa paggawa ng magaan na stretching. Ito ay tunay na nagpabago sa buhay para sa isang taong naniniwala na tapos na ang kanyang mga araw ng pagiging flexible. Patuloy siyang kumakain ng damong dagat ngayon, at sinabi niya na mas matatag ang kanyang antas ng enerhiya. Mas malambot ang pakiramdam ng kanyang mga kasukasuan. At bumuti ang kanyang balanse. Ang magandang balita ay maaari mong makuha ang mga benepisyong ito nang hindi lubos na binabago ang iyong dieta. Ang pagdaragdag lamang ng damong dagat 2 o 3 beses sa isang linggo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Maaari itong kainin sa iba't ibang paraan para sa isang magaan at nakakabusog na hapunan. Ibalot ang mga lutong gulay, butil, o lean proteins sa mga nori sheet. Magdagdag ng wakame sa mga sopas o iwisik ang mga seaweed flakes sa mga salad. Ito ay isang banayad na ugali na may malalaking epekto. Narito ang isang tip sa pagluluto. Upang masulit pa ang mga benepisyo, subukang magdagdag ng isang patak ng sesame oil at ilang maliliit na hiwa ng sariwang luya sa iyong sabaw ng damong dagat. Hindi lamang nito mapapasarap ang lasa, kundi magpapainit din sa digestive tract at magpapabuti sa calcium absorption. Huwag maliitin ang gulay na ito mula sa karagatan, lalo na para sa mga nakatatanda na maaaring may mas mahinang metabolismo o maselang panunaw. Bagamat ito ay maaaring mukhang simple, ang damong dagat ay may malalaking katangian sa pagpapagaling na kinabibilangan ng pagpapalakas ng bone density, pagbabawas ng paninigas ng kasukasuan, pagpapataas ng mobility, at pagpapanumbalik ng natural na ritmo ng iyong katawan. Isipin ito bilang isang katamtaman ngunit epektibong gabay na tutulong sa iyong mabawi ang iyong pang-araw-araw na mga hakbang, pagiging tuloy-tuloy, katatagan, at kalayaan. Pagkain numero 4, avocado. Kapag hindi na sumasakit ang iyong mga binti sa umaga, mauunawaan mo na minsan ang mga pinakasimpleng regalo ay maaaring magdala ng pinakamalaking kagalingan, ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil ang huling pagkain na ito ay hindi matatagpuan sa malalalim na kagubatan ng bundok o sa karagatan. Sa halip, ito ay nagbubunga ng isa sa mga pinakamatalinong pampanumbalik na taba ng kalikasan at tahimik na tumutubo sa isang puno. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kakayahan ng iyong katawan para sa paggalaw, pandama, at koneksyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon. Ito ay maaaring ang nawawalang piraso kung nakaranas ka na ng kakaibang pamamanhid sa iyong mga binti, pangingilig sa iyong mga daliri sa paa, o isang pakiramdam na hindi konektado ang iyong paglalakad
na parang gumagalaw ang iyong mga binti, ngunit hindi ito lubos na pinoproseso ng iyong utak. Kung hindi magagamot, ang mga sintomas na ito, na madalas na resulta ng mga malnourished peripheral nerves, ay maaaring unti-unting makapinsala sa iyong katatagan at tiwala sa sarili. Ang magandang balita ay ang abokado ay higit pa sa isang usong merienda dahil sa kanilang creamy na lasa at malambot na texture, sa kanilang kasaganaan ng monounsaturated fats. Particular ang oleic acid na nagpapatibay sa mga nerve cell membrane at nagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng iyong utak, spinal cord at mga binti. Sila ay isang neurological ally. Mas nakakaramdam ka ng kontrol, mas present, at hindi gaanong madaling matisod o madulas kapag natatanggap mo ang ganitong uri ng suporta. Pero hindi diyan nagtatapos ang abokado. Nagbibigay din ito ng magandang dami ng potassium na kinakailangan para sa pagpapanatili ng fluid balance, pag-urong ng mga kalamnan at pag-iwas sa pamumulikat. Naglalaman din ito ng maraming bitamina E, isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga sensitibong nerve endings mula sa oxidative stress at pagkasira na nauugnay sa edad. Isang kawili-wiling pag-aaral na isinagawa noong 2021 ng American Institute of Nutrition and Geriatrics ang natuklasan na pagkatapos ng na linggo, ang mga matatanda, lalo na ang mga higit sa 65 na kumain ng abokado sa kanilang almusal nang hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo, ay nakaranas ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa kanilang postura, balanse at katatagan ng ibabang bahagi ng katawan. Ang benepisyong ito ay partikular na kapansin-pansin para sa mga taong nakaranas ng banayad, ngunit nakakabahalang kawalan ng katatagan kapag tumatayo mula sa upuan, umaakyat sa hagdan o tumatawid sa hindi pantay na lupa. Isang ganong pagkakataon ang sumagi sa isip ko. Si Miguel, isang 79 taong gulang na retiradong guro na dumating sa aking klinika na may malaking pagkabalisa. Hindi siya sigurado kung maipagpapatuloy niya ang pinakagusto niyang gawin, ang paglalakad sa parke kasama ang kanyang apo, dahil nagsimulang mamanhid ang kanyang mga paa. Sinuri namin ang kanyang pang-araw-araw na schedule at gumawa ng isang malaking pagbabago sa halip na kanyang matamis na almusal. Kumain siya ng isang piraso ng whole grain bread na may mashed avocado, chia seeds, at lemon juice sa ibabaw. Ito ay isang madali ngunit malalim na pagbabago. Isang mahalagang punto ang naidulot ng isang pagbabagong iyon. Pagkaraan ng 4 na linggo, bumalik si Miguel na may ngiti sa kanyang mukha. Ngumiti siya at sinabi ang isang bagay na tumatak sa aking isipan. Nararamdaman ko na ang mga yapak ng aking apo sa tabi ko at ang lupa sa ilalim ng aking mga paa muli. Walang mahika ang nangyari. Ang pagkain ay tuloy-tuloy at puno ng sustansya. Ang parehong paglalakbay na ito ay sa iyo upang simulan ngayon. Subukang kumain ng 13 hanggang kalahati ng isang abokado sa tuwing kakain ka nito, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pinakamahusay itong maabsorb sa umaga. Ngunit maaari rin itong kainin bilang merienda sa hapon upang manatili kang masigla at kalmado. Ipahid ito sa toast, ihalo sa tinadtad na abokado sa isang quinoa salad, gumawa ng banana almond milk smoothie, o kainin ito sa mga leafy green wrap. Dahil sa pagiging versatile nito, madali itong isama sa iyong regimen. Madalas kong ibinibigay sa mga pasyente ang simpleng ngunit epektibong tip na ito, lagyan ng kaunting flax seeds, chia seeds, o durog na walnuts ang iyong mashed avocado. Bukod sa pagpapabuti ng lasa,
Pinapataas ng mga karagdagang ito ang iyong pagkonsumo ng omega-3 fatty acids at mas maraming bitamina E. Dalawang karagdagang sustansya na nagpoprotekta sa iyong mga kasukasuan, nagpapatibay ng mga nerve pathway, at nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan. Huwag maliitin ang banayad na kapangyarihan ng prutas na ito. Bagamat malambot sa pakiramdam ang abokado, nagsisilbi itong panloob na hadlang na sumusuporta sa nerve function, nagpapatatag ng kontrol sa kalamnan, at ginagawang mas konektado, ligtas, at makabuluhan ang bawat kilos. Ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang banayad, ngunit epektibong pag-reset sa ibabang bahagi ng katawan na makakatulong sa iyong mabawi ang iyong kalinawan, koordinasyon, at tiwala sa sarili upang malayang maglakad, gaya ng nakikita ninyo, sa pamamagitan ng pagsasama ng 4 na tiyak na pagkain sa inyong lingguhang routine. Aktibo kayong namumuhunan sa inyong kalayaan at kung paano ninyo hinaharap ang buhay, bukod pa sa pagsuporta sa inyong mga kalamnan, kasukasuan at nerbiyos. Huwag maghintay hanggang kailanganin ninyo ng tulong sa paglalakad o maging dependent sa iba. Maging ito man ay isang mainit na mangkok ng seaweed soup, isang dakok ng buto ng kalabasa, o isang abokado, magsimula ngayon din sa inyong susunod na pagkain. Ang inyong kalayaan bukas ay pinapalakas ng bawat maliit na hakbang na ginagawa ninyo ngayon. Paki-like ang video na ito kung nakatulong ito sa inyo na matuklasan ang isang bagay na kapaki-pakinabang para sa inyong kalusugan. Sa ganitong paraan, makakasiguro kami na sinusunod ninyo ang aming kurso. Sabihin sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, o sino mang mahalaga sa inyo na nararapat maglakad ng mas matatag at madali. Bukod pa rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payo kung paano mapanatili ang inyong kalayaan, balanse, at antas ng aktibidad habang kayo ay tumatanda sa edad na 50, 60, 70 at higit pa. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Kumakain na ba kayo ng alinman sa mga pagkaing ito dati? O meron bang isa na hindi ninyo mahintay na subukan? Sabihin sa akin sa ibaba sa susunod na video, kung saan bawat hakbang ay nagdaragdag ng lakas. Magkikita tayong muli. Manatili sa amin. Nagsisimula pa lamang tayo.